ang dami pong kuha kay Senator Bato na medyo emotional siya. Katabi niya pa si Senator Bongo, ano. Yung isa sa mga highlights doon sa sa advisories kanina ay yung kanyang panawagan sa Malacanang. Eto nga yun, mga kapatid, habang maiyak-iyak, mangiyak-ngiyak si Senador Bato de la Rosa. Nanawagan ang senador kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang ipadala sa The Hague. Kaugnayan ng arrest warrant na inilabas laban sa kanya bilang suspect sa ongoing na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC. Depensa ni Bato, tao lang siya na handang managot sa harap ng local court at hindi sa banyaga. Kahit daw masaya siyang naka-attend muli sa Senado, hindi pa rin daw siya nakatulog sa kakaalala na baka damputin siya at dalhin sa The Hague bilang co-perpetrator sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi naman ng National Bureau of Investigation o partikular si NBI Director Melvin Matibag na may nangyaring wrestling sa tangkang paghuli ng NBI kahapon kay De La Rosa. Sabi ni Matibag, hindi galawan ng isang dating PNP chief at senador ang ginawang pagtakbo kahapon ni De La Rosa. Pakinggan natin yung mga soundbite tungkol dyan. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Ano po ba yung proteksyon na pwedeng ibigay ng Pangulo kay Senator Bato if there is? Kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa The Hague, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi Yung last part na yon, ang tanong po doon kay Yusek Claire ay kung ano yung reaksyon ng Malacanang doon sa naging pahayag ni Senador Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na abay mag-isip-isip ka. Baka mamaya danasin mo rin ang sitwasyon ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung sitwasyon daw ni Senador Bato de la Rosa. Kaya ang sagot po doon ni Yusek Claire, ano bang kaso yung sinasabi nyo? Kasi kung sa The Hague yun, malabo, hindi naman siya involved sa EJK. Kasi doon ay crimes against humanity. I mean, natin sinasabi na hindi lahat ng presidente, yan ang kinakatakutan. Yung pagkatapos ng termino nila ay pwede silang kasuhan, lalo na kung graft and corruption. Pero sa korte natin yun. Dito sa korte natin, hindi doon sa labas kasi crimes against humanity yan. Anyway, mas nakuha mo na yung reaksyon ng... Narinig na po natin yung reaksyon ng palasyo, pero bilang karagdagan lamang po, yung sinasabi kasi ni Yusek Claire Castro kanina ay kikilalanin naman yung karapatan ni Senador Bato de la Rosa oras na maaresto siya. Sabi ni Yusek Castro, kahit naman daw kasi yung mga EJK victims, humihingi rin ng proteksyon mula sa gobyerno. Pero kasabay po niya, nanawagan din ang Malacanang sa mga taga-suporta ni De La Rosa na kumalma. Alamin daw muna yung batas at sumunod para hindi na kailangang gumamit pa ng anumang puwersa o panghaharas. Yan.